Maaga pa ay nag-ayos na si Monica para pumunta sa kanilang kumpanya. Confident at taas-noo siyang pumasok sa loob ng kanilang kumpanya. Hindi niya binigyang pansin ang mga mapanghusgang mata na nakatingin sa kanya, habang ang mga nasa paligid ay mahinang nagbubulungan. Alam ng lahat na empleyado na nakulong ito dahil isa itong mamamatay tao. Pinatay nito ang walang kalaban-laban na fetus. "Good morning, miss," bati sa kanya ng sekretary ng daddy niya. "Naayos mo na bang lahat?" tanong niya sa lalaki. "Yes, miss," mabilis na sagot nito. "Okay, ihatid mo ako sa office ni dad," utos niya sa lalaki. Mabilis naman siyang hinatid sa opisina ng kanyang daddy. Isa-isa niyang ni-review ang mga binigay na papers ng sekretary nito. Nagtataka siya dahil walang nakalagay na pangalan na may pinakamataas na shares sa company nila. Kaya mabilis niyang tinawag ang lalaki para itanong ang tungkol sa bagay na yon. "Honestly po'y wala pong sinabi sa akin ng daddy niyo. Siya lang pong tanging nakakaalam kung sino ang major shareholder ng company." Sagot nito na lalo niyang ipinagtataka. Napabuntong hininga na lang si Monica pagkatapos niyang marinig ang naging sagot ng lalaki sa kanya. Tinatawagan niyang daddy niya ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Halos nakasampung attempt na siya ay ring lang ito ng ring. Hinayaan na lang niya dahil alam niyang darating din naman ang taong ito kaya makikilala rin niya ito ngayon. Hanggang sa tinawag siya ng sekretary para pumunta sa boardroom nila. Naroon na ang mga kamiting niya. Pagpasok niya'y magiliw niyang binati ang mga ito. Kailangan niyang maging mabait at ipakita ang galing niya. Napatingin si Monica sa bakanting upuan. Sa tingin niya ay hindi na darating ang major shareholder. Dahil kalahating oras na itong late. "May nakakakilala ba sa inyo sa major stockholder ng company?" tanong niya sa mga to. "No, Miss Salverio," sagot ng isa sa kanila. "Okay, never mind." "Okay, let's start now. Mukhang hindi naman siya darating. It's almost 30 minutes. Sad niya sa mga to. Mabuti pa nga. Pagsang-ayon ng mga ito kay Monica. Nagsimula na siya at sinabi niya sa mga ito ang mga dapat malaman ng mga ito. Hinihiling niya sa mga ito ang pangunawa at suporta para makabangon ang kumpanya nila. "Naniniwala ako na makakaahon ulit ang company natin. May mga gusto na kasing mag-pull out ng kanilang share sa company." Habang nagsasalita si Monica ay biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang sinasabi nilang major shareholder. "Good morning everyone!" Masiglang bati niya sabay ngiti ng sobrang tamis. "Ophelia, anong ginagawa mo dito?" Galit na tanong niya sa babae. Hindi siya makapaniwala na nandito ito sa kanilang kumpanya. Hindi sumagot si Ophelia at nakatingin lang ito sa kanya. "Call the security at paalisin yung babaeng yan!" sigaw ni Monica. "Good morning, Miss Silverio. No need to the security." Nakangiti namang bati ni Ophelia sa kanya. "What are you doing here? You're not welcome here. Leave. Just leave now." "Me? Hindi welcome dito? Sa pagkakaalam ko'y kung meron man na hindi welcome dito, ikaw yon at hindi ako." Pang-asar pa nito. "Lumabas ka na lang bago kita ipatapon sa labas." Gigil na sabi ni Monica. "Ipapatapon mo sa labas ang may-ari ng kumpanyang ito?" Natatawa na sabi ni Ophelia. Anong sinasabi mo?" Tila gulat na tanong niya sa babae. "I know that you heard me. You're not deaf, kaya alam ko na malinaw mong narinig ang sinabi ko. At hindi ko na kailangan pang ulitin sa'yo." Nakangising sabi ni Ophelia. "You're a liar! Get out!" sigaw ni Monica. "Let's start the discussion?" Biglang sabi ni Ophelia at umupo sa pinakagitna. Mabilis naman na inayos ng kanyang sekretary ang lahat. Isa-isa nitong binigyan ng folder ang mga naruroon sa boardroom. Habang gigil na gigil si Monica, napaalisin si Ophelia sa kanyang kumpanya. "Good morning everyone. Allow me to introduce myself. I am Ophelia Fierro, a major shareholder of this company. I own 60% shares of this company." Pakilala ni Ophelia sa kanyang sarili. Nagulat si Monica nang makita niya ang mga nakasulat sa folder na binigay sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ito na ang may malaking porsyento sa kanilang kumpanya. Kung tutuusin na ito na ang may-ari dahil sa laki ng shares nito. Naikuyom niya ang kanyang mga palad sa galit. "I think it's time for us to appoint a new CEO." Saad pa nito ni kinagalit ng gusto ni Monica. "Ano karapatan mo para magdesisyon?
Hindi na mapigilan ni Monica ang sarili niya. Can you please calm down? Masyado mo namang pinapakitang ugaling meron ka. Wala ka na sa kulungan, kaya sana act properly, Miss Silverio. Hindi mo pwedeng palitan ng daddy ko. Pinaghirapan ng daddy kong company na to. Pinaghirapan niya pero hindi niya inalagaan. Paano naman sila? Paano ang pera nila? Sana naisip ng daddy mo mga nagtiwala sa kanya. Hindi pinupulot ang pera para invest sa company ito at kalaunan ni maging thank you na lang. Kaya sorry kung maglalagay kami ng mas responsable at magaling na magpatakbo ng kumpanya. Para naman makabawi sila. Kami. At sino? Ikaw? May panguuyam na tanong ni Monica kay Ofelia. Hindi ako at mas lalong hindi ikaw. Hahayaan kong isa sa kanila dito na maging bagong CEO. Hindi ang isang katulad mong kriminal. Alam ng lahat kung sino ka. Mabuti pa ng ibang mga kriminal. Nagbago pero ikaw malabo. Malabong maging mabuting tao ka. Nakangiting sabi ni Ofelia. Pilit na pinipigilan ni Monica ang kanyang mga luha. Hindi siya pwedeng maging mahina sa mga mata ng mga ito. At lalong-lalo na kay Ofelia. May mga napili na sila at kailangan na nilang pagkasunduan ng mga ito kung sinong magiging bagong CEO. Nang makapili na sila, tumayo na si Monica. Hindi niya kaya pang magtagal sa silid na yon. Pagsisisihan yung ginawa niyong ito, sabi niya bago siya lumabas. Tumuloy siya sa opisina ng kanyang ama at doon ibinuhos ang mga luha niya. Hindi niya matanggap ang lahat ng mga nangyari. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ng office ay mabilis niyang tiniyong mga luha niya na para bang walang nangyari. Hindi niya pwedeng ipakita na nasasaktan siya. Guys, ilabas niyo ng lahat ng mga gamit dito. Papalitan ko ng lahat na nandito. Ang pangit kasi na setup dito, sabi ni Camila, ang bagong CEO ng company. Hindi mo to pwedeng gawin. May iba pang office dito. Doon ka na lang, sigaw ni Monica sa babae. Watch your mouth. Masyado yatang bastos ang bibig mo. This is the office of the CEO, kaya nararapat lang na ditong office ko. Iligpit mo ng lahat ng gamit ng daddy mo. I'm giving you 1 hour to pack those things. Kapag hindi mo ginawa ay susunugin ko yun lahat. May pagbabanta na sabi ni Camila. Hayop ka! Go to hell! Galit na sigaw ni Monica. Mauna ka na sa impyernong sinasabi mo. Sa tingin mo ba talaga kaya mong labanan ng boss ko? Isa ka lang langgam sa kanya. Gusto mo bang malaman kung sino nagbenta ng shares kay Miss Ofelia? Saad ni Camila. Sino? Si Miss Soraya. Siya ang unang major shareholder ng company niyo. Soraya? Soraya Fierro Sandoval. Hindi mo ba alam na magpinsan sila? Sige na, aalis na ako. Masyado na ako maraming naikwento sa'yo. Baka mamaya magalit na sa akin ang boss ko. I mean, ang totoo kong boss, maliban kay Miss Ofelia. Ang hirap kapag marami kang boss. Natatawang sabi nito bago lumabas sa office of the CEO. Mabilis naman tinawagan ni Monica ang kanyang dating binan. Nais niyang alamin ang totoo. Hindi niya maintindihan kung bakit naging magpinsan si Ofelia at Soraya. Hello ma'am, I want to ask you something. Ano yun anak? I'm so happy dahil nakalabas ka na sa wakas. Saad naman ang ginang. Sino po ba talaga sa Soraya? Hindi niyo po ba siya tunay na anak? Lakas loob na tanong ni Monica sa ginang. Paano mo nalaman yan? So, totoo nga. Hindi mo talaga siya anak? Anak siya ng kabit ng daddy nila Cyrus, ang namatay na tiyahin ni Ofelia. Nag-alaga ka ng ahas, mommy? Nangialam siya sa company namin at ngayon ay magkakampi sila ni Ofelia. Walang utang na loob. We need a perfect plan para mawala na silang lahat sa landas natin. Uuwi ako dyan sa asyenda. May kailangan tayong pag-usapan, mom. Saad niya sa babae. Okay, ipapasundo kita. Pagkatapos mag-usap ni Monica at ng dati niyang biyanan, ay niligpit niya ng mga gamit ng kanyang ama. Pero bago siya umalis ng tuluyan, sa office nito ay nangako siya na babalik siya at babawiin niya ang lahat. Hindi ako makakapayag na kunin yung lahat sa amin. Babalik ako. Makakaganti rin ako sa iyo, Ofelia. Nagmaneho na siya pauwi sa kanilang bahay, pero hindi niya inaasahan ang madadatnan niya. Nasa labas ang kanyang mga magulang at nagmamakaawa kay Ofelia. Parang awa mo na, wag ang bahay namin. Ito na lang ang meron kami. Umiyak na sabi ng daddy niya. Dad! Anak! Lumingon nito kay Monica. Dad, what are you doing? Bakit mo niluluhuran ang babaeng yan? Galit na tanong niya sa kanyang ama. Dahil kukunin niya na ang bahay natin, anak. Eto na lang ang meron tayo.
Kung kailangan ko na magmakaawa sa kanya, gagawin ko. Umiiyak na sagot ng daddy niya. Ano ba talagang gusto mo? Galit na sigaw niya kay Ophelia, ngunit hindi ito sumagot at nakatingin lang sa kanila. Nasa iyo ng kumpanya ngayon. Ngayon naman ang bahay namin. Ano pa bang gusto mo? Ang buhay mo. Walang emosyong sagot ni Ophelia sa kanya. Maghirap man ako, hindi ko ibibigay sa iyong buhay ko. Deserve ng anak mo na mamatay dahil hindi ka nararapat na maging isang... Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil sa lakas na pagkakasampal sa kanya ni Ophelia. Hindi lang isa, kung hindi 4 na magkakasunod-sunod na hindi makitang awa sa mga mata nito. Ang sama mo, Mariin, sabi ni Monica. Oo, masama ako at ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kasama. Ipapakita ko sa iyong tunay na impyerno. Sagot nito sa kanya na nagbigay sa kanya ng kilabot. Sa tingin mo ba natatakot ako sa... Anak, please! Saad ng daddy ni Monica sa kanya para tumigil na siya. No, Dad. This is our house at hindi niya to pwedeng kunin sa atin. Hindi niya tayo pwedeng paalisin sa sarili nating pamamahay. Tatawag ako ng pulis. Sagot niya sa kanyang ama. Go! Call the police! Nakangising sabi ni Ophelia. Anak! Umiiyak na sabi ng mami nito. Mom, don't cry. Umalis na tayo, anak. Wala na tayong magagawa pa. Saad pa nito sa kanya. Mabilis na lumapit si Monica kay Ophelia, takmang sasaktan niya ito, pero naunahan siya ni Ophelia. Hinila nitong buhok niya, kaya napahiyaw siya sa sakit. Aray! Bitawan mo akong bruha ka! Sigaw niya sa babae, pero mas lalong humigpit ang hawak ni Ophelia sa buhok niya. Talagang gusto mo na pisikalan? Sige, bibigay ko sa'yo. Kung may bruha man sa atin dito ay ikaw yon, saad ni Ophelia. Kinaladkad niya si Monica papunta sa may lagayan ng mga basura sa labas ng bahay nito. Sinubsob niya mukha ni Monica sa mga basura. Wala siyang pakialam sa mga taong nasa paligid nila. Walang ni isang umawat sa kanila. Umiiyak ang magulang ni Monica habang pinipigil sila ng mga security ni Ophelia na mangialam. Alam mo, matagal ko nang itong gustong gawin sa'yo, sigaw ni Ophelia habang patuloy na sinusubsob ang mukha ni Monica sa mga nakatambak na basura na ilang araw nang hindi dinadaanan ng mga basurero. Tama na! Tumigil ka na! Tama na! Ew! Sigaw ni Monica. At bakit naman ako titigil? Kung noon mo pa piniling manahimik, hindi ko to gagawin sa'yo. Kung hindi mo ko tinulak, sana masaya't malaya kang nabubuhay. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, kulang pa to. Hanggat hindi ka nagsisisi sa pagpatay mo sa anak ko, gagawin ko miserable ang buhay mo. Hayop ka! Mamamatay tao ka! Nababagi ka dito sa mga basura! Galit na sigaw ni Ophelia. Tutulong! Tama na! You witch! Walang tutulong sa'yo. Ngayon ay yakapin mo kung saan ka nababagay. Isa ka na ngayong basura. Nanggigigil na bulalas ni Ophelia habang patuloy sa ginagawa niya. Hindi makalaban si Monica dahil mas matangkad sa kanya si Ophelia at masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa buhok niya. Sakit na! Kakalbuhin mo ba ako? Love, tama na yan. Awat ni Jandro na kararating lang. Huwag kang mangyalam dito, sigaw niya sa kanya ni Ophelia. Love, tama na. Umuwi na tayo. Mahinawan pa rin na sabi ni Jandro. Sabi nang huwag kang mangyalam? Cyrus, help me please! Help me! Umiiyak na saad ni Monica. Pero mas pinili ni Jandro na paghiwalayin ang dalawa. Nakakaawa ang mukha ni Monica. Nasira ang damit niya at magulong buhok niya. Puno rin ng dumi ang buo niyang mukha, habang si Ophelia pilit na pinapakalma ni Jandro. Cyrus, pinapalayas niya kami. Kinuha niyang company namin at ang bahay namin at ngayon sinaktan niya ako. Umiiyak na sumbong ni Monica. At nagsumbong ka pa talaga? Baka gusto mo sunugin ko sa harap mong bahay na to? Pananakot pa ni Ophelia sa babae. Napasinghap naman ang mga tao sa paligid sa sinabi ni Ophelia. Umalis na kayo. Seryosong utos ni Jandro kay Monica. Hindi mo lang ba talaga ako tutulungan? Sa tingin mo ba'y mahal ka ng babaeng yan? Maghihiganti lang siya sa'yo. Umiyak pa na sabi ni Monica sa lalaki. Alam ko, at kung yun ang maging daan para mapatawad niya ako, hahayaan ko siya. Kaya kung ayaw mo na mas mahirapan at masaktan ay umalis ka na. Umalis na kayo ngayon din. Pagsisisihan mo to, lalo ka na Ophelia. Gaganti ako. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya bago lumapit sa kanyang magulang. Papasok sa loob ng bahay si Monica pero pinigilan siya ng mga lalaki.
Ano ba? Papasukin niyo ako. Hayaan niyo ako maligo. Sigaw niya sa mga ito. Umalis ka na. Hindi ka naman mamamatay kung amoy basura ka. Sabi ni Ophelia at mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay nila Monica. Habang si Monica ay kumuha ng malaking bato. Akmang babatuhin niya ang babae, ngunit mabilis na naagaw ni Jandro sa kanya ang bato. Leave now, Monica. Kalmadong utos ni Cyrus. Bakit mo ba hinahayaan siyang gawin ito sa amin? Dahil mahal ko siya, and this, you deserve it. Kung tutuusin ay kulang pa tong ginawa niya sa ginawa mo sa amin. Kaya umalis ka na to, huwag mong hintayin na ipadampot kita sa mga pulis. Sabi ni Jandro bago nito sinundan si Ophelia sa loob. Bullshit! May araw din kayo sa akin! Inamoy niyang sarili niya at halos masuka siya. Sobrang bahot dumi niya. Sa buong buhay niya never niyang na-imagine na mangyayari ito sa kanya. Lumapit siya sa magulang niya na umiiyak. Tumingin ito sa kanya at alam niya na naaawa ang mga ito sa sinapit niya. Dad, mauna na po kayo. Dito po kayo pumunta sa lugar na to. Siyang makakatulong sa atin. Umiiyak na sabi ni Monica sa mga parents niya. Paano ka anak? Okay lang po ako, sige na po. Umalis na po kayo. Sagot niya sa mga ito. Naiwan siya at muling sinulyapan ang bahay nila. Tinawagan niyang asawa niya. Kailangan niya ito ngayon. Para sa kanya itong araw na hindi niya makakalimutan. Hindi niya kayang tanggapin ang ginawa sa kanya ni Ophelia. Babalik ako. Kukunin kong lahat ng kinuha mo sa akin. Puno ng galit na saad niya bago tuluyang nilisan ang buong lugar. Ophelia's POV. Pagkagaling ko sa kondo ni Jandro ay sa company nila Monica ako dumiretso. Ako ang bago may-ari ng pinakamalaking share sa company nila. Taas no akong pumasok sa loob ng meeting room nila. Nakita ko kung paano nagulat si Monica at pilit niya akong pinapalabas. Kagaya na sabi ko hindi ko siya hahayaan na maging masaya. Gagawin kong lahat para mahirapan siya at pagsisihan ng lahat ng mga ginawa niya sa akin. Naging maayos ang meeting namin. Nilagay ko sa posisyon ng isa sa mga tauhan ko. Ikaw nang bahala dito, Camila. Sabi ko kay Camila. Makakaasa po kayo, ma'am. Sagot niya sa akin. Nagmaneho na ako papunta sa huli kong appointment. Daw na ng mga taong inupahan ko para ilabas ang mga gamit nila Monica. Binili ko ang bahay nila sa isang lalaking pinagsasanlaan nila. Tapos na raw kasi ang palugit niya sa mga ito. At ngayon ay nakapangalan na ito sa akin. Legal ko itong binili kaya wala silang laban sa akin. Wala naman akong balak na tirhan ito. May plano ako sa bahay nila. Mas gugustuhin ko pang gawin na bahay ampunan kaysa ibalik kay Monica. Oo, wala akong puso pero mas masama siya kaysa sa akin. Siya ang bumuhay sa kasamaan na meron ako. Pagkarating ko'y nasa labas ng mga magulang niya. May nararamdaman akong konting awa pero kaagad ko itong sinupil. Wala nang puwang ang awa sa puso ko sa mga katulad nila. Pakiusap, wag ang bahay namin. Kung may nagawa man ang anak namin sa'yo, ako na mismong humihingi ng tawad para sa kanya. Umiiyak na sabi ng daddy ni Monica. Kailangan niyo na umalis sa bahay ko. Malamig na sagot ko sa kanya. Patuloy siyang nakikiusap sa akin hanggang sa dumating si Monica. Mas ginalit niya ako sa sinabi niya na hindi ko deserve na maging ina. Kaya sa sobrang galit ko'y pinagsasampal ko siya. Hanggat maaari iniiwasan ko na saktan siya pero sinagad niyang pasensya ko. At ngayon ay sinubsob ko siya sa tambakan ng mga basura. Wala akong pakialam sa amoy ng basura dahil ang tanging nasa isipan ko lang ay pahirapan siya. Gusto kong ibaon siya sa basurahan kung hindi lang dumating si Jandro. Inawat niya kaming dalawa. Pumasok ako sa loob ng bahay nila para maglinis ng katawan. Mabuti na lang dahil may dala akong mga damit kaya nakapagpalit ako. Paglabas ko sa banyo ay nakita ko si Jandro. Bakit nandito ka pa? Mataring na tanong ko sa kanya. Are you okay? Nasaktan ka ba? Sunod-sunod na tanong niya sa akin at tiyanak niyang kamay ko. Braso at mukha ko. Hindi ako papayag na saktan niya ako. Mataray pa rin nasad ko sa kanya. Thank God, you're okay. Arte, mahinang sabi ko. Nag-aalala ko sa'yo. Dagdag pa niya. Paano mo nalaman na nandito ako? Sinusundan mo ba ako? Naiinis na tanong ko sa kanya. No, I'm not. Sagot niya sabay iwas ng tingin sa akin. Umamin ka nga sa akin. Nilagyan mo ba ng tracking device ang kotse ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at umupo siya sa may kama ni Monica. Kaya alam ko na may nilagay nga siya. Bakit mo ba nilagyan? Kalmado lang ako habang nagtatanong sa kanya. Kahit nang totoo ay sarap niyang saktan. Para hindi mo na ako matakasan. Para alam ko kung nasaan ka.
Sagot niya sa akin. Baliw ka na ba? Oo, baliw na nga ako. At may mas ikakabaliw pa ako. Nakangising sagot niya habang naglalakad na palapit sa akin. Tanggalin mo nang yung tracking device sa kotse ko kung ayaw mong pasabugin kong kotse mo. Pagbabanta ko sa kanya. Kaya mo bang gawin yun sa kotse natin? Ang dami kaya nating memories doon. Himig pang aasar na tanong niya sa akin. Uminit biglang pisngi ko sa mga sinasabi niyang memories. May mga pagkakataon kasi na nagtatali kami sa kotse niya noon. Sa sobrang inis ko'y sinuntok ko siya sa mukha. Ouch, love! Ang agresibo mo na ngayon. Bakit mas lalo ka pang tumapang? Ano bang kinakain mo sa Canada? Tanong pa niya sa akin habang hawak niyang ilong niya. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo kong galitin dahil kaya kong gawin ang mga sinasabi ko. Naiinis na sigaw ko sa kanya. Kaya ko rin namang gawin ang gusto ko. Nakangising saan niya sa akin. Susuntukin ko sana siya ulit pero bigla na lang niyang hinawakan ang pulsuhan ko. Isang anak sa bawat pananakit mo sa akin. Hinayaan kita sa una pero sa pangalaway sisiguraduhin ko na wala kang kawala sa akin. At sisimulan natin ngayon dahil sinuntok mong gwapo ko mukha. Pagkasabi niya kaagad niya akong sinil ng halik sa labi na hindi ko na napaghandaan. Pinipilit kong makawala pero mas malakas siya sa akin. Nakakaramdam tuloy ako ng kaba, lalo na kami lang dalawa dito ngayon. Shit, hindi to pwede. Ophelia, mag-isip ka. Kailangan mo makaalis ngayon din. Maghihiganti ka pa sa kanya. Huwag kang pumayag sa ginagawa niya sa'yo. Saad ko sa aking sarili. I want you, Ophelia. Ano ang gagawin ni Monica ngayon nararamdaman na niya ang paniningil ni Ophelia sa lahat ng kasalanang nagawa niya sa dalaga? At ano ang gagawin ni Jandro para makuhang muli ng buo si Ophelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.